Tulong ang tunay na kaunlaran ng lalawigan. Ipinaglalaban ang kapakanan at kaligtasan ng bawat Pangasinense at maaasahan sa panahon ng kalamidad. Ipagpatuloy natin ang pagbago at progreso ng Pangasinan. Paalala sa mga magulang, palagi pong bantayan ang inyong mga anak. Sa Limay sa Bataan, isang batang 5 taong gulang ang namatay matapos aksidenteng masakal sa nilalaro nitong duyan. Nakatutok si Lay Alves. Bago mag-alas 4 ng hapon kahapon nang matagpuan ang labi ng 5 taong gulang na si Kurt Angel Altelor sa kanilang bahay sa Barangay Landing. Nakapulupot ng 3 beses ang duyan na nylon sa kanyang leeg. Nakita ko yung bata nakalupagin lupasay na ba siya? Nakalupasay? Kasi itong duyan niya na to, nakatali sa leeg niya. Nakatali sa leeg? Nakahimlay na siya dito akala ko namin nagbibiro lang. Isinugod si Kurt sa Limay Municipal Health Center pero hindi na siya naisalba. Wala namang indikasyon ng foul play. Paborito raw ni Kurt ang duyan at nag-iisa lang daw siya nang mangyari ang pagkakabigti. Mababa lang ang duyan, posibleng umikot siya rito at saka nadapa. Wala ang tatay niya sa bahay nang mangyari ang aksidente. Graduation siya mga alas 8 ng umaga. Sabi lang saan pero wala akong dito. Graduation niya sa kinder. Kinder 1. Ito nangyari sa kuha niya, pinaglaro niya ng pinlaro, ito ng ulo niya, inikot siya. Pag ikot-ikot niya, baka nadapa, sabay nabigti siya. Bukod sa pamilya ni Kurt, nangungulila rin ang mga batang palagi niyang kalaro. Patuloy ang buhos ng mga taong nakikiramay sa pagkawala ng bata. Kinaumagahan lang bago siya maaksidente, graduate si Kurt sa kindergarten. Pangarap daw niyang maging inhinyero. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa mga patalastas sa telebisyon, gumagamit din ng internet ang ilang kandidato sa pagkapangulo. Mas mura na o wala pang batas na kumokontrol sa ganyang uri ng kampanya. Nakatutok si Julio Segovia. Pati internet, binabahan na rin ng political ads ng mga kandidato sa YouTube. Isa sa mga laging pinapanood ang video campaign ad ni Bagong Bayan Party Presidential Bet Senator Richard Gordon. Kasamang Moy-Moy Palaboy, game na nakiindak si Gordon. Tatad din na fan pages ang iba pang kandidato sa pagkapangulo, gaya ni Liberal Party Presidential Bet Senator Noynoy Aquino at pambato ng nasyonalista na si Senador Manny Villar. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, may ERAP answers. Sa internet, sasagutin daw ni ERAP ang mga tanong na ibabato sa kanya. May Green Team 2010 naman si lakas kampi CMD Presidential Bet Gilbert Chodoro. Mabisa raw ang internet campaigning dahil mga kabataan ang mas gumagamit ng mga computer na silang bumubuo ng bulto ng mga botante. It's the internet that has been the usage of young people. So this is to the advantage of those who are exposed to the IT environment. Pero sabi ni dating COMELEC Acting Chairman at Commissioner Resurrection Bora, baka maabuso ang paggamit ng internet sa pangampanya dahil walang batas kaugnay rito. There is no law defining, and including it in the prohibition, what the law does not provide and does not prohibit cannot be offense. Kaya ang COMELEC, wala raw magagawa kahit paggamitin ng mga kandidato ang internet sa pangampanya. Wala tayong law na nagre-regulate pa dyan. Kaya wala ding implementing rules pa dito sa COMELEC. Mahirap siguro yan. Dahil mas mura ang pangangampanya sa internet kumpara sa TV ads, dito bumabawi ang ibang kandidato. Kaya suwestyon ni Bora. The next Congress, once convened, should enact already a provision on the usage of internet, YouTube, itong Facebook, Google, Twitter, etc. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nasa bansa po ngayon ang international pop singer na si Justin Timberlake. Para yan sa isang benefit concert kasama ang international singers din na sina Timbaland at JoJo. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Dumating na sa Pilipinas kaninang umaga ang international pop superstar na si Justin Timberlake. First time ni JT dito sa bansa. Special guest ang dating vocalist ng boy band na NSYNC sa benefit concert ng R&B artist na si Timbaland para ipromote ang kanyang album na Shock Value 2 na gaganapin sa Sabado sa Mall of Asia Concert Grounds.
Magpe-perform din sa concert ang young R&B singer na si Jojo, na bahagi rin ng album ni Timbaland. Si Jojo ang nagpasikat ng mga kantang Too Little Too Late at Beautiful Girls. Kahapon, nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na ma-interview ang 19-year-old singer-composer na tuwang-tuwa sa kanyang unang pagbisita sa bansa. I love it. The heat is kind of shocking, so I'm going to have to take off this leather jacket at some point, but it's a wonderful place and everyone has been so warm and welcoming and I am so excited to explore it more. Namangha raw siya sa hospitality ng mga Pilipino, maging ang pagkaing Pinoy na gustuhan niya. Natikman na raw niya ang itlog na maalat at sinangag. I really like it. You got some wonderful fruit too. It's like way juicier and more delicious than at home. Isa raw sana sa mga balak niyang gawin dito sa bansa ay magpalagay ng tattoo, pero hindi na raw niya ito itutuloy. I already have several and then I know you tweeted me about it being like pass out painful. So I think I'm probably gonna pass on this trip. I don't want to pass out before my performance. Excited na raw siya para sa concert sa Sabado, lalo pat mapupunta ang kikitain nito sa mga kabataang biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng. I feel honored to be a part of this. When I was asked, I said, of course, because however I can give back, I of course want to, especially children. Bukas naman darating sa bansa si Timbaland at susundan ito ng press conference kasama sina Justin at Jojo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. I'll be back with more chika, kaya tutok lang. Abangan! Santo Papa tinanggap na ang pagbibitiw ng isang obispong nadawit sa issue ng sexual molestation. Beauty queen na anak ng mangingisda, nagkwento tungkol sa kanyang buhay isla. At exclusive, mga dating miyembro ng Cebu Dancing inmates nakipag-showdown.